Magandang araw mga kaibigan. Viral ngayon na topic sa social media yung impeachment case na isinampa na sa Kamara kahapon. Mga 3 days pa lang nung aminin ni Pangulong Marcos Jr. na nag-message siya sa mga kongresista na huwag ituloy dahil it's a waste of time. Tinuloy pa rin. So anong ibig sabihin nun? Na may visa pa ba o may power pa ba ang Pangulo? May asim pa ba? O ginawa siyang o napahiya siya, ginawa siyang katatawanan. O ito na, may namumuunang alitan o power struggle between Speaker Martin Romualdez and the President. Yan ang mga tanong ngayon. Okay. May napanood akong vlog ni Coach Oli. Ganahan ko yung kanyang opinion eh. It's either weak leader si Marcos or ginawa siyang tangi ni Romualdez. Okay, pakinggan natin itong reaction ni Coach Oli at bigyan ko rin ng reaction. Ko sa inyo ha. Noong binanggit ni Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment, duda na ako una pa lang. Doon sa mga sumusubaybay sa akin, sinabi ko na yan sa videos ko. Huwag kayong maniwala kay Marcos. Kasi ganyan din ang ginawa niya sa ICC. Hindi raw papapasukin, hindi raw makikikooperate. Ngayon, iba na ang tono nila about ICC. Hahayaan na lang daw. Hindi sila makikialam pero hahayaan ng ICC. Iba tono. Tandaan nyo si Marcos, iba sinasabi, iba ginagawa. Kaya ano sinabi niya, bigla-bigla na lang. Pagkatapos, tandaan nyo to, may matigas na sinabi si Marcos about BP Sara. Pagkatapos nun, sabi niya, hindi dapat mag-impeachment. Doon pa lang, duda na ako eh. Sabi ko, ano yung matigas na sinabi ni Presidente laban kay BP Sara? Yung sabi niya na hindi niya palalampasin, yung nag-respond siya doon sa alleged death threats ni BP Sara laban sa kanya kay First Lady and Speaker Martin Romualdez. Yun, nagsabi siya ng mabigat. Kala ko tuloy-tuloy na, after 1 or 2 days, bigla naman lang sinabi na huwag ituloy ang impeachment. Sa totoo lang ako, nung una, natuwa ako. Kasi, divisive talaga ang impeachment. Gustong-gusto ko na wala sanang impeachment. Gusto ko matuloy lang, tapusin nilang termino. Kasi binutuhan naman sila ng taong bayan eh. Kaya nung sinabi niya na huwag nang ituloy ng impeachment, positive thinking, naniwala ako. Kaya lang ngayon, wala na, duda na ako. May narinig akong komentary ni Professor Ronald Llamas na sabi ni Professor Llamas, we can take face value yung salita ni Presidente. Pwedeng paniwalaan. Kaya lang, posible, sabi ng political analyst, na yung isang kamay niya gumagapang na, sige, tuloy niyo ang impeachment. Nagsalita lang ako para look good sa mga tao. Something like that. So, nakakapagtaka talaga. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. niloloko na naman tayo ni Marcos. Binubudol na naman tayo ni Marcos. Diba? O sige, i-like nyo. Yung mga nakapanood, i-like nyo nga. Maglagay kayo ng like dyan sa comment section. Napanood nyo yan, sinabi ko yan. Nagkatotoo. Pagkatapos ng sinabi niya na hindi siya panig sa pag-impeach, ayan, in-impeach ngayon. Dalawa lang yan eh. It's either talagang weak ito si Marcos, wala siyang magawa, or kasabwat siya rito. Pero hindi ako naniniwala eh. Kasi kung weak lang siya talaga, ibig sabihin, ginawa siyang tanga ni Marty. Alam natin that itong galawan na yan ay ginawa siyang tangi ni Martin. Anong masasabi niyo doon? Napabalita na mga ilang 2 or 3 weeks ago na may hidwaan sa palasyo.
Parang hindi nagkakaintindihan. Ito, alleged lang, bali-balita lang, walang proof. Bali-balita lang na may hiduan si First Lady at saka si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman nila dininay, tahimik naman sila. So, itong nangyayari ngayon, baka ito na yung resulta ng hiduan. So, weak leader ba siya talaga? Comment nyo. Or, ginawa siyang tanji ni Martin Romualdez. Nakakadismaya na itong pangyayari sa ating bansa. Galawang Quadcom, galawan sa kamera yan. Diyan nga ginisay. Kita mo, naging bida ba ito? I mean, ito ay may kaso. Napakawalan lang to si Dilima, tapos biglang bida doon sa Impeachment. paglilitis kay PRRD. Ganyan po ang nangyayari. O, di ba? So, kung talagang si Marcos ay wala lang magawa kay Tamba at ayaw niya talaga ng impeachment, ginawa kang tanga ni Tamba. Inuti lang dating mo dyan, Marcos. Sabi mo, ayaw mo ng impeachment? I mean, how weak? Di ba? Wala kang backbone. As a president, nagsalita ka, ayaw mo ng impeachment. After 1 day or 2 days ata, nagkaroon ng impeachment. So parang naapura pa ang impeachment. Nung mag-leak, nung tunay bang leak yun, yung private message, nag-leak o sinadya ba? Tapos inamin ng Pangulo, galing sa kanya. After 2 days, yun na, ipinail na. So, kung totoong yung statement o text message ng Pangulo, totoong ayaw niya ng impeachment dahil ayaw niyang madiskaril ang focus ng gobyerno. Tapos ngayon tinuloy, anong ibig sabihin? No? Weak leader siya talaga. Hindi katulad ni PRRD. Nung nag-upo na siya as president, nandyan si VP Lenny, at si Lenny kumukontra na palagi kay PRRD, naging kritiko na. Nako, nagalit ang mga kongresista noon na super majority sumusuporta sa Duterte administration. Nagalit ang mga kongresista noon. Meron ng initiative sa Congress na i-impeach siya. Anong reaksyon ni PRRD? Sabi niya, no! Binutuhan siya ng taong bayan. Let her finish her term. Nagsalitang Pangulong Duterte. Sumunod ang lahat. Walang nangyari sa impeachment laban kay VP Lenny. Yun ang leader. Ito kasi, sabi ni Senator Jinggoy, mabait daw talaga ang Pangulo. Hindi siya combative. Wala lang, salita lang. Please, don't impeach. It's a waste of time, please. Ngayon, tinuloy ang impeachment. May salita na ba siya? I don't know. I-comment nyo kung may response na siya. Dapat, ang Pangulo mag-response. Kasi mapapahiya siya dyan eh. Pag hindi siya magsalita wala siyang reaksyon yan. Wala talaga. Pinabayaan na niya. But anyway, nandiyan na yan. Sabi ng isang congresswoman, pares ko kahapon ba yun, yung Congresswoman Zamora, it will be a colorful week and the next 2 weeks colorful. Anong ibig sabihin nun? Pahaging yun. Baka itong next 2 weeks, apurahin na nila ang impeachment process dyan sa Kamara at endorse na sa Senado ang kaso. So, ang labanan sa Senado. So, ano sa tingin nyo? Mananalo ba ang impeachment case kay VP Sara o matatalo? Comment nyo. Kung ako ang inyong tatanungin, siguradong talo ang impeachment.
panalong-panalo si VP Sara sa impeachment case na ito. Kung bakit, ipapaliwanag ko na lang sa mga susunod na vlog. Kaya huwag kayong mag-alala.